Ang reklamo laban sa kanya ay isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano ho? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo ha. Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nito. Breaking news mga kaibigan! Si Agent John Mark S. Calilong, nako, yung nagpapanggap na expert at naging witness doon sa impeachment trial ni VP Sara, mga kaibigan, ay nahaharap po sa patong-patong na kaso. Naku, ang dami palang kaso nito. Kaya pala lahat ay gagawin niya. Dahil po mga kaibigan, napakabigat po ng kanyang mga kaso. Kung hindi ako nagkakamali guys, non-bailable po yung mga ibang kaso niya. So, paano po siya nagkakakaso? Siguro dahil, kung hindi ako nagkakamali, usurpation po ito, no? Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Dahil syempre, isa nga siyang NBI agent. At siguro dahil nga, medyo malakas siya sa, sa director, kaya siguro mataas ang, kumbaga parang mayabang, no? So, parang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, mga kaibigan, para mangharas. Ang kaso niya ay hindi biro-biro, sabi po, ito po ang sinabi na, ito po ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Mabigat ang kaso nito, sabi niya. Si Agent John Mark S. Calilong, iyong nagpapanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants, maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee or notary, or ecclesiastical minister, perjury, robbery, extortion, theft. Grabe, ang dami pala niyang kaso. Ibang klase itong si Calilong, mga kaibigan, no? Meron na siyang perjury, may robbery pa siya, may extortion, may theft pa. Sos Mario, si pagnanakaw. So, kaya pala, ngayon, naintindihan na po natin kung bakit po guys, kayang-kaya niyang humarap doon sa impeachment trial ni VP Sara at siyempre nagsisinungaling. Klarong-klaro naman po na fabricated lahat yon. Kahit wala naman siyang patunay, mga kaibigan, kayang-kaya niyang humarap dahil nga, siguro, may kapalit po ito. Kung naalala nyo guys, yung mga hudas natin ng mga senador, ganun din ang nangyari, di ba? Si Judas number 1, si Quezon. Judas number 2, si Villa Iscariote. O, di ba? Ganun din yung nangyari sa kanila. Sige, lumipat kayo, mag-over the backward kayo para manalo ang SP Gatchalian at magiging absuelto kayo sa mga kaso ninyo. O, di ba? Naalala nyo yon? So, lumipat kaagad sila. Kaya po nagulat si Quezon, wala na siyang kaso. Nagulat ni si Villanueva, yung hinog naging hilaw. Bumaliktad, no? Yung hinog niya na kaso naging hilaw. Ayos hinog naging hilaw. So, mga kaibigan, eto po ang isa sa mga patunay guys na talagang ginagamit talaga nila ang kanilang kapangyarihan para po mangharas. Katulad po itong si Agent Calilong. Dahil sa mga kaso niya, mga kaibigan, malamang sa malamang guys, ay kinausap na naman po ito ni Satanas. Di ba? Meron naman po itong kapalit. Siguro ang kapalit
pag siya ay naging tumayong bilang testigo, bilang witness, ay malamang sa malamang magiging absuelto po siya dito. Kasi tandaan nyo ha, lahat ng kanyang kaso dito mga kaibigan, napakabigat. Kung hindi ako nagkakamali, karamihan dito is non-bailable. So, klarong-klaro at malinaw na malinaw itong pasabog ni Attorney Vic Rodriguez na kaya pala mga kaibigan, ginawa siyang witness, ginawa siyang testigo dahil po mga kaibigan, may pang-blackmail po sila. Kasi mahilig mang-blackmail yan si Lisa Tanas eh. Naalaala nyo, may tumawag, di ba? At narinig po ni SP Cayetano, may tumawag. So, hindi naman sinabi kung sino yung tumawag, pero ayon po sa mga source, ang tumawag ay si Lisa Tanas. Di ba? Naalala nyo yun? At kinausap niya, isa sa mga hudas. Kaya yun, naghudas. Tumalon. Oh, ganun din. Maaring ganun din ang ginawa dito kay Kalilong, mga kaibigan. Maari ha. Hindi naman natin ma-confirm yan. Pero ayon po dito sa source at ayon din po dito sa mga nagbigay ng informasyon kay Attorney Vic Rodriguez, ay mukhang ganun nga siguro talaga ang nangyari. Di ba? May kapalit. Kasi imposible naman guys eh. 'Di ba? Matatakot ka rin kung isa kang agent, no? Isa kang NBI agent. Matatakot ka at makokonsensya ka rin magsisinungaling ka sa harap ng impeachment trial. Alam mo namang buong sambayan ng Pilipino ay manunood sa iyo. Pero bakit po para bang kampante lang siya, guys? Sige, okay lang. Yun pala dahil meron pala siyang mabigat na mga kaso. Siyempre kailangan niyang sumakay, 'di ba? O kailangan niyang sundin ang mga utos ng kanyang amo, lalo na po itong amo niyang si Lisa Tanas, kasi pag hindi siguro niya sinunod yan, nako, makukulong talaga siya dito at masisira ang kanyang buhay mga kaibigan. Kalilong, huli! Bistado si Kalilong, oh. Booking, Bokelia, ikaw talaga, kaya naman pala, now I know, diba? Kaya pala siya naging testigo. Meron pala siyang tinatago. Meron pala siyang sikreto. Ito po, ipakita na agad natin guys. Pag-usapan muna natin itong si Kalilong ha. Dahil matindi po itong ibinulgar ni Attorney Vic Rodriguez po mga kaibigan. Talagang nagulat ang lahat. Sumambulat po ito sa mundo ng social media. At umani na po ito ng mga samot-saring mga reaksyon at mga komento sa mga netizens dahil nagulat sila guys. Ito ang tanong, bakit daw hindi sinabi? Okay? Bakit daw hindi po dinisclose ang mga kaso ni Kalilong? 'Di ba? Sinikreto nila mga kaibigan. 'Di ba dapat pag ikaw ay mag-testify, dapat lahat sasabihin mo. Lahat ng mga nakaraan mo, lahat ng mga ginawa mong kabalastugan bilang isang NBI agent ay dapat sabihin mo. Kasi pag hindi mo sinabi yan, ibig sabihin, wala kang credibility. Hindi ka credible to testify. Dahil kung ganyan kadami ang kaso mo, sandamakmak. Grabe naman yung kaso niya. Ewan ko lang kung hindi makukulong tong tao na to. Kung ganyan kadami ang kaso mo, hoy Kalilong, bakit hindi nyo sinabi? Dapat dinisclose nyo. Kasi pag hindi nyo dinisclose ang mga ganyang kaso, ibig sabihin kayo po ay talagang nagpapanggap lamang. Tama po si Attorney Vic Rodriguez, no? Ito po, ipakita po natin dito guys ha, para lang po makumpleto yung context natin. Pag-usapan kaagad natin, no? Kasi medyo mahaba-haba po yung mga topic natin ngayong hapon. Mag-comment lang po kayo dyan ha. Sa mga suki po natin guys, dating gawi, comment lang po kayo dyan. Maya-maya po, babasahin po natin yan. Promise! Kaya mag-comment at magtanong din po kayo. Okay mga kaibigan? Ito po ang nakalagay sa social media ngayon, no? Kumalat na po ito guys at nag-trending na po ito. I-post lang po natin dito. Ayan po mga kaibigan. Okay, ang nakalagay po dito, kung babasahin po natin,
Si Agent John Mark S. Calilong, iyong nagpapanggap na expert, ay naharap sa patong-patong na kaso. Grabe. Naharap sa patong-patong na kaso, mga kaibigan. Ibang klase po ito, guys. Ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants, maliciously obtain and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee or notary or ecclesiastical minister, perjury, robbery, extortion, theft. Mabigat ang kaso nito. Ibinuga ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang umano'y mga reklamong kinakaharap ni NBI Agent John Mark S. Calilong na iniharap ng House Prosecution bilang expert witness sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang online broadcast, sinabi ni Rodriguez na nakatanggap umano siya ng kopya ng isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension na inihain sa Office of the Ombudsman laban kay Calilong. Mga kaibigan, take note, ito palang si Calilong, guys, ay meron na pala siyang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. Pero ang tanong, bakit hindi siya na-suspend? Inihain na ito sa Office of the Ombudsman laban kay Calilong. So, ibig sabihin, guys, nahaharap pala ito sa suspension. Pero siguro dahil nga ginawa siyang kasi nga nag-testify siya, ginawa siyang testigo, kaya siguro hindi natuloy ang kanyang suspension. Kasi syempre, ombudsman ito eh. Di ba? Yun naman talaga ang trabaho ng ombudsman. Siya po yung nagpupulis ng mga opisyal ng bayan. Di ba? So, itong si Agent John Mark S. Calilong, itong nagpapanggap na expert, ay naharap sa patong-patong na kaso. Ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastical minister, perjury, robbery, extortion, theft. Mabigat ang kaso nito. Grabe, ang daming kaso. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun, patong-patong na kaso. buti walang illegal na droga. So ayon kay Rodriguez, ang reklamong tinutukoy ay may kasamang motion for preventive suspension na naglalaman umano ng iba't ibang aligasyon na paglabag sa revised penal code at iba pang batas. Kini-question din niya ang pagharap ni Calilong bilang expert witness. So yun pala, guys, kaya pala nararapat lang po talaga siyang questionin sa kanyang pagiging expert, kasi sabi nga niya expert, di ba, nung una, yun pala hindi naman pala. So kaya pala, guys, bigla niyang binago kasi siguro alam niya later on malalaman din niya ng mga kinaukulan na siya pala ay may kinakaharap na patong-patong na kaso. Kaya kini-question din niya, kini-question po ni Attorney Vic Rodriguez kung bakit siya humarap bilang isang testigo doon sa impeachment proceedings. At sinabi niyang dapat umanong na ipaalam sa impeachment court ang reklamong kinakaharap nito. Tama po. Agree po ako dito, guys, sa sinasabi po ni Attorney Vic Rodriguez, kasi hindi po niya ito dinisclose. Ang tanong, bakit hindi po niya ito sinabi o hindi niya wala siyang binigay na informasyon doon sa court hearing sa impeachment trial. Kumbaga, guys, kung di ako nagkakamali, tinatago po nila ang kanyang mga kaso. Kasi syempre, pag nalaman nito, mga kaibigan, maaring talo na talaga sila dito. Diba? For sure. Diba? Parang si Madriaga yan eh. Si Madriaga po, mga kaibigan, pinagtatawanan, diba? Kasi nga, naging testigo siya. Galing siya sa kulungan, guys. Pinakawalan siya para lang mag-testify. Diba? Talagang dinala siya doon sa Congress. Itong si Madriaga. Diba? Umiiyak pa nga siya doon. Pero ano nangyari kay Madriaga ngayon? Wala. Nga. Bakit? Kasi nga, hindi naman siya credible eh.
Isa siyang, nakakulong nga siya, di ba? Tapos gagawin mong magte-testify siya. So, ganun din dito kay Kalilong, mga kaibigan. Maaring ganun din ang mangyayari sa kanya. Magiging ano po ito, guys, hawsyaw ang kanyang pag-testify. Dahil, unang-una, hindi nila sinabi na mayroon pala siyang patong-patong na kaso. At ang kaso pa niya ay talagang grabe po, mabigat. Pwede po, kung hindi ako nagkakamali non-bailable yung iba niyang kaso. Kasi ano ito like for example ito nakalagay ito, yung legally obtain or legally yung para bang inaano mo, parang tawag dito, dinidetain mo guys, illegally. Dinidetain mo ng illegally kung sino man yung dinitain mo. Bawal yon. Para kang si Castro, di ba? Ang kaso mo parang si Castro, guys. Si Franz Castro, di ba? Na nagtataka din tayo bakit hindi man lang siya nakakulong. Guilty siya, convicted siya, pero hindi siya nakakulong. Pagala-gala lang si Castro. Samantalang si Marcoleta, wala mang kasalanan. Hindi naman pala criminal yung offense na yon. Sabi ng COMELEC, pero asan ngayon si Marcoleta? Nakadetain. Asan ngayon si Jinggoy? Nakadetain din. Di ba? Pero itong mga kaalyado ni mga ginagawang testigo ni Bangag, ano nangyari? Ayan pagala-gala lang sila, mga kaibigan, di ba? Pinakawalan pa nila doon sa Senado. Na-excuse pa siya. Hanep. So, kinestyon ni Attorney Vic Rodriguez ang pagharap ni Kalilong bilang expert witness ng House prosecution sa impeachment proceedings. At sinabi niyang dapat umanong maipaalam sa impeachment court ang reklamong kinakaharap nito. It's a total waste of time presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos hindi binanggit dito na meron pala siyang kinakaharap na kaso. Dagdag pa ni Rodriguez, ang naturang mga aligasyon ay may kinalaman umano sa kredibilidad ng testigong inaharap ng prosecution. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Iginiit din niya na hindi umano naging epektibo ang naging testimonya ni Kalilong sa impeachment proceedings. Ang kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag si John Mark S. Kalilong o ang House prosecution bilang tugon sa mga pahayag ni Rodriguez. Siyempre, alam ko na po ang isasagot nila, guys, ng mga House prosecution. Sasabihin nila, wala naman po silang pakialam doon, di ba? Sasabihin nilang ganun, tinan nyo. Pag nag-interview po yan, guys, sasabihin nila, wala naman silang pakialam doon. Impeachment naman ito. Di ba? Alam nyo na. Di ba? Mga mga utak niya mga yan Di ba? Mga utak niya mga prosecution, utak ng mga prosecutor, utak bilasa Sabi nga nila, mga kaibigan, bakit kasi kumuha pa kayo ng isang NBA agent na wala namang alam? Yun pala. Kaya pala nila kinuha yan. Kasi nga, pwede pala nila itong i-blackmail. Itong si Kalilong. Diba? Ito po basahin lang po natin, guys. Meron pa pong, para lang po mabigyan po kayo ng para mabigyan lang po kayo ng idea, mga kaibigan. Yan, sinasabi po nila mga kaso ni Kalilong, i-share ko sa inyo. Okay? Para meron din po kayong idea, guys. Wait lang lang po natin dito. I-post lang po natin. Ayan po, lakihan po natin para mabasa ng lahat. Ayan. Okay klaro na yan Baka sabihin nyo, Marites. Vic Rodriguez, star witness ng prosecution, may patong-patong na kaso. Matinding batikos ang binitawan ni dating Executive Secretary at abogado Vic Rodriguez laban kay John Mark Kalilong na humarap bilang expert witness ng House prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang mga nakalagay May kinakaharap na reklamo. Ayan Ayon kay Rodriguez, naharap umano si Kalilong sa reklamong isinampa sa Office of the Ombudsman na may kasamang motion for preventive suspension. So ang mga kasong isinampa kay Kalilong, ayan po, klaro yan Pwede nyo po itong screenshot, guys. Ayan lakihan natin.
Yan po yung mga kaso niya, ha? Mga kasong isinampa kay Kalilong. Arbitrary detention. Number 2, delaying the release of a detained person. Number 3, malicious obtained search warrants. Number 4, searching a domicile without witnesses. 5, falsification. 6, perjury. 7, robbery, extortion. At pinakahuli ay theft. Grabe, ang tindi nito, no? Expert nga siya. Ha? Itong si John Mark S. Kalilong ay naharap sa patong-patong na kaso. So mga kaibigan, meron po siyang issue sa kredibilidad. It goes in the very character of the person presented by an expert witness. So yun po guys, wasak na po ang prosecution. Wala na po silang kredibilidad. Kaso lang, ang problema mga kaibigan, tapos na po ang cross-examination. Di ba? Tapos na po ang cross-examination niya. Itong si expert. Expert ka pala, ha? Kaya pala sinabi niyang expert siya, no? Iba pala yung expertise niya. Giatay ko na sa binuang mo ni mga prosecutor ay animal. Puragaba. Ha? Puragaba in taong giatay mo mga prosecutor mo. Ha? Kumuha kayo ng matino, oy. Nakakahiya kayo. Ang laki-laki ng budget dyan sa impeachment na yan. Kumukuha lang kayo ng kriminal pala. Kayo naman pala talaga ang kriminal. So, ito po mga kaibigan, no, i-ano lang po natin guys. I-post lang po natin ito. Ayan. Wait lang, ha. Pag-usapan muna natin tong iba pala yung pagiging expert niya. Buang talaga to. Ayan po, basahin natin guys. Ayan, oh. Para at least meron lang po kayong idea, no? Maganda kasi yung talagang alam nyo para at least. Ayan po, ha. O, lakihan natin. Ayan. Rodriguez question kung bakit hindi binanggit ng prosecution na mayroong kinakaharap na patong-patong na kaso si NBI agent Kalilong. Ako din po mga kaibigan, agree po ako dito guys sa question ni Attorney Vic Rodriguez kasi hindi naman talaga pwedeng gawin nila yun na itatago nila or sinisikreto nila yung kung ano ba talaga ang ang pagkatao po nitong expert or sinasabi nilang expert witness. So bakit po, ang tanong ngayon mga kaibigan, bakit hindi nila ito sinabi?